So yun nga po ang series po natin, Complete in Christ. Ang text po natin, buksan po natin sa Colossians 1:3-6. Colossians 1:3-6. Lagi kami nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Hesukristo sa tuwing nananalangin kami para sa inyo, sapagkat nabalitaan namin ang pananampalataya nyo bilang mga anak kay Kristo, Jesus, at ang pag-ibig nyo sa lahat ng mga binanal ng Diyos. Dahil umaasa kayong makakamtan ninyo ang mga inilaan para sa inyo sa langit. At ang pag-asang ito'y una ninyong narinig nang ipangaral sa inyo ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita. At ang magandang balitang ito'y lumaganap at lumalago sa buong mundo, katulad ng nangyari sa inyo noong una ninyong marinig at maunawaan ang katotohanan tungkol sa biyaya ng Diyos. Ang Panginoon po magpala sa bahagi po ng ito na kasulatan na atin pong pag-aaralan. Tayo po ay saglit na manalangin. Lord, maraming salamat po sa inyo sa umaga pong ito. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong holy presence. Thank you, God, sa inyo po, Panginoong ibinigay na espiritu ng pagsamba, Panginoon, sa amin. Salamat po, Panginoon, na sa umaga pong ito ay muli po kayong magtuturo. Palalakasin po ninyo kami, encourage nyo po kami, Panginoon, at maglalagay ka ng mga katotohanan sa amin po mga buhay para po kami, Panginoon, ay magsilakas at kami po, Panginoon, ay patuloy na lumakad ng may pananampalataya, pananalig sa inyo. Basbasan niyo po, Panginoon. You will continue to empower us. Buksan niyo po ang puso po namin at tatanggapin po namin ang salita po ninyo na meron pong conviction. Ito po ang aming panalangin in Jesus' name. Amen and amen. So ang team po natin, Complete in Christ. Maganda pong inuulit-ulit natin para magrema po sa atin. Ang aklat po ng Colosas ay isa po sa mga sulat in the New Testament na isinulat po ni Apostle Paul. So it is addressed to the Christian community sa Colossus. Ang Colossus po ay isang maliit na city at ang modern day po na Colossus ay ang Turkey. At ito pong letter po na ito ay sobrang yaman in theological insights and practical exhortations. So dapat po mga kapatid, balanse. No? Hindi lamang po tayo nag-aaral po ng theology, dapat po na i-convey po natin ito, na ita-translate po natin in practical doings, in practical work. Kasi po, yung pong theology, kapag alam lang po natin yan, nasa isip lang. Pero kapag pinapractice po natin, yun, nagiging beneficial po sa atin. At kilala po natin si Paul. Si Paul, pag nagbigay po siya ng mga theological na pag-aaral, ibig sabihin, malalalim, sabihin po natin, mayroong deep meaning about spiritual things, about the Lordship of God. Alam po ninyo, binabalanse po niya ito ng mga practical na mga bagay para po mai-apply po natin. So, this letter is rich in theological insights and practical exhortations. At ang book po na ito ay ine-emphasize yung supremacy of Christ. Pwede po ba nating sabihin, supremacy of Christ? Pag sinabi po nating supremacy, that is from the word supreme, siya po yung meron pong unique, sabihin po nating power, yung pong kanya pong authority, nahandun po yan. At yung unique sovereignty ng atin pong Panginoon, He has the highest authority, He has the highest power, He is the firstborn. When we say firstborn, hindi po panganay na ipinanganak, kundi po bago pa ang mga nakikita po nating mga bagay, na handyan na po ang Panginoon. Handyan po yung tinatawag nating preeminence of God. So, in verses 1 and 2, after po na i-introduce po ni Paul yung kanya pong greetings sa mga kapatid, nag-express po siya ng thanksgiving to God concerning po sa mga bagay na nakita po niya sa iglesia.
Etong po yung magandang bagay po mga kapatid. Bakit po thankful si Paul? Kasi po pinagmamasdan po niya yung pong iglesia at yung kanila pong lifestyle. Kasi nga po, pag naintindihan po natin yung supremacy of God, yung kanyang kataasan, yung kanya pong unique sovereignty, dapat po inililid po tayo nito sa mas malalim na pagsamba, mas malalim na service sa God. Amen po ba mga kapatid? Pag nakakita po natin, ganun pala kataas ang Panginoon. He is not only an important subject in the Bible, kundi po siya ay supreme God. Okay? He is unique God, unique in power, unique in authority, and sovereignty. Hindi lamang po siya isang pinag-uusapan, isang subject na pinag-uusapan po sa Bible, kundi ganun po ang kanyang kataasan. At dahil po dyan mga kapatid, it will lead you to a deep service, it will lead you to a deep acknowledgement of His Lordship. Hindi ko po alam, pag nakakita po tayo ng isang personality, tapos sinabi, ito ay boss na isang company, medyo iba ang dealing po natin. Tama po ba? Iba po ang dealing po natin sa mga ordinary na tao. Pero pag na-recognize po natin, this is somebody na iiba po ang atin pong paraan ng pakikitungo sa kanila. Tama po ba? Hello, mga kapatid. Kahapon po galing po ako sa wake ng isa po nating kasamang pastor. Tatay po niya namatay. Meron pong dumating na mayor. So pag nakita mo mayor, medyo iba po ang atin pong approach kasi dumating yung mayor. Iba po yung approach natin sa mga ordinary people. Okay? Hindi po ibig sabihin hindi natin nire-respect, pero nagbibigay po tayo ng high regard kasi may kataasan. Kaya po natin magandang pag-aralan kung gaano kataas ang atin pong Panginoon. Kaya po, yung mga tao na nakonect ang buhay po nila sa Lord, madalas po naririnig po natin, I am more than enough. I am more than enough. Dahil po, nasa atin po si Lord. So, kanina binanggit po natin yan, I am complete in Christ. Kasi nasa atin po ang makapangyarihang Diyos. So, in verse 1 and 2, nag-introduce po si Paul. Tapos nagbigay na po siya ng thanksgiving dahil po sa nakita po niyang katangian ng iglesia ng Colossae. At dito po, makikita po natin maya-maya sa mga verses kung ano yung kagandahan po ng church po na ito. At yung isinulat po niya, very encouraging, worthy po ito of emulation, maganda pong gayahin bilang isang iglesia. Ang topic po natin ngayon ay our identity in Christ. Ang pagkakakilanlan po natin dahil sa Panginoong Hesukristo. Our identity in Christ. Ang number 1 po, para po sa iglesia, sa Colossus, they were known for their faith in Christ Jesus. They were known for their faith in Christ Jesus. In verse 4, sabi po dito, because we have heard. Sabihin nga po natin, heard. Pakisabi po natin, heard. Because we have heard your faith in Christ Jesus and of the love you have for all God's people. So sabi po ni Paul, wala na po siya sa Colossus, pero ang sabi po niya, narinig namin ang pananampalataya ninyo sa Panginoong Hesukristo. So they were known for their faith in Christ Jesus. Kung meron pong identity ang isang tao na nakonekta ang buhay po niya kay Jesus, it is His faith, yung atin pong pananampalataya. Yung nare-recognize po tayo ng tao na itong taong ito, meron talaga itong genuine faith, meron talaga itong pananampalataya sa Diyos. So what a wonderful reputation meron po tayo kung nakikita po ito ng mga tao. Alam po ba ninyo, yung mga churches, meron pong kanya-kanyang reputation. Sa pahayag o Revelation 3.1, isulat mo sa anghel na iglesia sa Sardis,
Ito ang sinasabi na nagtataglay ng 7 Espiritu ng Diyos at ng 7 bituin. Alam ko ang ginagawa mo, ang alam ng marami, ikaw ay buhay, ngunit ang totoo, ikaw ay patay. Ano daw po mga kapatid? Ang iglesia sa Sardis, meron po siyang gustong i-establish na reputation. Hello? Mahalaga po bang reputation? Mahalaga din po. Kaya lang po, pag hindi po nababakapan po ito ng true character, hindi po maganda. Ang iglesia po sa Sardis, ang alam ng marami at ang alam din po nila sa kanila pong sarili, sila po ay iglesia na buhay. Okay? Yun po ang akala nila. Pero sabi ni Lord, kung si Lord ang mag-a-assess, that is only reputation. Reputasyon nyo lang yan. Ganyan lang po kayo tinitingnan. Pero sabi, sa totoo lang, ikaw ay patay. Parang contrary, baligtad doon sa gusto po nilang i-portray, doon sa gusto po nilang ipakita. Kamusta po tayo mga kapatid? Meron din po ba tayo mga reputation? Alam po ninyo, yung reputation, minsan pwedeng magkamali. Nakakita na po ba kayo ng mga tao na parang may assumption kayo, false assumption? Ang tingin po ninyo parang ang bait-bait nitong tao na to. Tapos, hindi pala, no? Hindi pala siya mabait. Tapos meron ka nakitang tao sa mo, mukhang mapagkakatiwalaan ito. Ayan. Alam po ninyo na may grocery pa kami. Diyan po nabubudol si Ate Tess, no? Pagka meron pong bumili na nakabarong, tapos ay mukhang maayos naman, mukhang empleyado, ayan, magtitiwala ka, pero kung minsan bigla kang maluloko. So may mga tao mukhang tingin, ang reputation po nila mapagkakatiwalaan, pero hindi naman. Tingnan po ninyo yung katabi ninyo kung mapagkakatiwalaan naman. Di po ba? Mukha naman, ano? Mukha namang mapagkakatiwalaan. Merong mga tao na mukhang generous, pero hindi naman pala generous. Mukha lang. Ang tawag po natin dyan ay reputation. At yung iba nag-i-establish talaga ng reputation na hindi naman sila. Kasi kagaya po na iglesia sa Sardis, ang palagay nila sa kanilang sarili at palagay din ng iba, sila ay iglesyang buhay, pero sila ay patay. Ito naman po mga kapatid, meron din naman pong iglesia na ito po yung reputation. Ang Laodicean Church, makikita po natin in 3:15. Yung binasa natin kanina ay 3:1. At sabi po sa 3:15, alam ko ang ginagawa mo. Alam kong hindi ka malamig ni mainit. Mabuti pa sana kung ikaw ay malamig o mainit. Ito po yung reputation po nila. Ang reputation po nila is lukewarm. Parang nakilala na po ang iglesia na ito. Ito yung mag-uusap po yung mga leaders ng church. Pagka meron pong Bible study, kapag nabanggit po ang Laodicean Church, naiisip po kaagad, this is a lukewarm church. Ang pangit po mga kapatid ng reputation pagka gano'n, ano? Pag sinabing lukewarm na church po yan. Pag naiisip po natin ang Corinto, bigla ko lang naalala, pag naiisip po natin ang Corinthian Church, naiisip natin isang problematic na church. Kaya pag sinasabi po natin Corinthianize, mukhang engaged po sa world. Iglesia siya na supposedly namumuhay in righteousness, pero meron lang palang reputation. Pero ito po mga kapatid, balikan po natin ang mga taga-Colosas, meron po talaga silang reputation at ang reputation po nila, this is really their character. Ito po talaga sila. Ang reputation po nila, nagmamatch po sa kanila pong ipinapakita. And what was their reputation? They were being known for their faith in Jesus Christ. Kilala po sila dahil sa kanila pong pananampalataya sa Panginoon. So paano po natin masasabi, paano nila i-display ang kanila pong pananampalataya? Ang una po, they become a witness to others. Sila po ay naging patotoo sa iba. Hello mga kapatid. Ito po yung magandang faith. Dahil po sa faith po nila,
naging witness po sila. Yung po mismong buhay po nila, witness na sa iba. Hello? Kadalasan po kahit magsalita po tayo na magsalita, kapag ang buhay po natin ay hindi nagsisilbing witness, wala pong impact. Yan. Sabihin nga po natin, impact. Ano ba sa Tagalog ang impact? Yan. Meron tayong dating. Ang iba malakas lang ang alis, pero hindi malakas ang dating. Dapat malakas din po ang dating po natin. Ho? At yung dating na sinasabi po na yan, very significant kasi life-changing ang connection po natin sa kanila. Pag na-connect ang buhay natin sa kanila, may nagbabago doon sa mga tao. So ito po yung kanila pong katangian. They become a witness to others. Na-emphasize yung kanila pong faith. At yan po ay umabot po sa kamalayan. Narinig po yan ni Paul. Narinig ang kanilang genuine faith. Napaka-evident at napaka-influential ng ganito pong klase ng pananampalataya. Ang pananampalataya po nila, mga kapatid, hindi lamang po naging witness, kundi naging encouragement to others. Naging pagpapalakas din po sa iba. If you have a genuine faith, malalaman po ninyo yun. Pag meron po tayong genuine faith, pag may mga taong nakakausap tayo, instead na humina, dapat pong lumalakas po yan. Hindi po nag-give up. Amen po ba? Yung po bang pag nakausap po ninyo, gusto pang mabuhay. Pag nakausap po ninyo, gusto pang magpatuloy sa kanya pong pagsiserve. Yan po mga kapatid, yung meron genuine faith. Pero ilan po sa atin, pag may nakausap po tayo, yung kausap po natin parang pinanghihinaan ng loob. Parang gusto nang give up. Ayan, ayaw nang magpatuloy sa kanyang pakikipaglaban. So kaya po importante, nagdi-display po tayo, meron pong pagpapakita na meron po tayong tunay na pananampalataya. Ipinakita din po nila ang kanila pong tunay na pananampalataya, hindi lamang po dahil naging witness sila, hindi lamang po dahil naka-encourage sila, kundi pinakita po nila na sila po ay kaya nilang mag-endure at kaya po nilang umasa. Yan. Hindi po sila bumibigay. So, ini-explain po yung kanilang pong faith in Christ dahil po itong mga believers po na ito, they are willing to endure hardships and maintain their hope in God. Ito po yung isang meaning po ng pananampalataya. Nag-aantay, waiting sila. Tapos umaasa sila na isang araw tatanggapin nila yung ipinangako ng Diyos. Tapos kahit ano ang dumating sa panahon ng kanilang pag-iintay, nag-i-endure po sila ng hardship. Okay? Alam po ninyo, yung waiting time, hindi po madali yan. Madali po ba sa inyo mag-intay? Of course not. Ang hirap po mag-intay. Napaka-impatient po. Tinatanong po tayo ni Kuya Abe last Sunday, alin ba ang maganda sa inyo? Anong gusto ninyo? Kayo yung mauna o kayo yung mag-intay? Madalas po mga kapatid, hirap po talaga tayo sa pag-iintay. At ganun din po, yung mga pinangako, promises ng God, nahihirapan po tayong mag-intay. Pero kapag meron pong genuine faith, pwede po tayong magtiis. Kahit po may mga hardships, kahit po may mga difficulties, we are willing to wait and hopeful po tayo na isang araw ito po ay ating kakamtin. Napaka-steadfast po nila, napakatatag, ayan, hindi natitinag, napaka-firm. In Colossians 2:5, sabi po dito, kahit na wala ako riyan, kasama naman ninyo ako sa Espiritu, at ako'y nagagalak sa inyong maayos na pamumuhay at matibay na pananalig kay Kristo. Sabihin nga po natin, matibay na pananalig. Ayan, yan po yung katangian po nila. So ano po yung number 1 natin? Nakilala po sila because of their faith in Jesus Christ. Sila po ay, dito po sa verse na to, no?
Nasaksihan po yan ni Paul. At si Paul, kahit hindi na po nila kasama, napabalitaan ito ni Paul, may maayos silang pamumuhay. Ibig sabihin po niyan, they were not faithful one day, then unfaithful on the next day. Yan po ang mahirap sa marami. Kadalasan, faithful lang po tayo sa isang pagkakataon, but we are not faithful all the time. Hindi po tuloy-tuloy yung atin pong faithfulness. Ang maganda po mga kapatid, nami-maintain po natin yung faith natin through thick and thin. Kahit sa panahon na talagang alam po natin maayos o kaya sa panahon na meron po tayong pinagdadaanan. So what kind of reputation do we have? Meron po ba tayong ganitong klase ng pananampalataya na pwedeng mabalita po sa iba? At number 2 po natin, they were known for their love for all the saints. They were known for their love for all the saints. In verse 4 pa rin po, yung bandang huli dyan, ang sabi, because we have heard of your faith in Christ, yun po yung unang reputation po nila, unang identity na dapat meron tayong mga Kristiyano, meron po itong N of the love you have for all God's people. At ang inyong pag-ibig sa lahat ng mga hinirang ng Diyos. So hindi lamang po meron silang reputation at hindi lamang po may identity sila na meron silang matibay na pamumuhay, maayos na pananampalataya, kundi nakilala din po sila dahil po sa pag-ibig po nila sa isa't isa. So their good reputation included love as well as faith. May kasama po yan, faith and love. Meron pong faith at meron din pong love. Actually, yung pong love na yan, nakakatindig po yan sa kanya pong genuineness because of our faith in God. Mahirap po mga kapatid na yung pong ating love ay hindi po founded doon po sa pananampalataya. So yung kanila pong pananampalataya, of course, yan po ay vertical, papunta po sa Diyos, meron po silang pananampalataya sa Panginoong Hesus, pero yung pong kanilang pong pag-ibig, demonstrated po yan sa kanila pong mga kapatid. Yung faith para sa Lord, pero yung kanilang love ay horizontal. Pinapakita po nila ito sa kanila pong mga kapatid. Ito po yung kanila pong demonstration. Ito po yung kanila pong pagpapakita sa kanila pong pag-ibig. Hindi lamang po pag-ibig sa isa't isa, kundi ang binanggit po diyan, pag-ibig po sa lahat, for all the saints. Kahit po yung mga kapatiran sa ibang lugar. Pwede po nating sabihin, mahal ko mga taga-LVCC. Pero kumusta po yung ibang mga IRM people? Mahal din po ba natin? Amen po ba mga kapatid? So hindi lamang po tayo nagmamahalan as LVCC family dahil tayo ang magkakasama, tayo lagi ang nakikita-kita. Pero ang sabi po dito, love for all the saints. Lahat ng pinili po ng atin pong Panginoon. Not only in IRM, kundi pag alam po natin, kapatid po natin sa Panginoon, at kahit po sa ibang tao na walang pananampalataya, ini-include po natin sila sa pagmamahal po natin. So, dinemonstrate po nila ang kanila pong pag-ibig. Dahil po sila ay may pag-ibig po, may pananampalataya sa atin pong Panginoong Hesus. At paano po nila ipinakita in practical ways yung kanila pong pagmamahal po na yan. Being hospitable, yung pong hospitality. Pinakita po nila yan sa pagtanggap po ng mga tao. Pinakita po nila yan papaano po maglilingkod doon po sa mga traveling missionaries, mga fellow believers na nangangailangan, yung hospitality, pinakita po yan. Ganon din po in generosity, yung pagkakaloob, pag-share po ng resources, including money, including food, clothing,
basta po nangangailangan. Another thing, ipinakita po nila in practical way yung kanila pong pag-ibig sa pamamagitan po ng encouragement. Sinusuport, ina-uplift ang bawat isa sa pamamagitan ng words, sa pamamagitan din po ng action, at pinapahalagahan yung community of believers. Ang kadalasan po mga kapatid na pinapakita po natin, yung love na yan ay true prayer. Lagi po natin ginagawa na alalahanin po ang mga kapatid po natin sa panalangin. Kahit po yung mga kapatid po natin na alam po natin, hindi po natin nakakasama dahil po may mga karamdaman, nag-aas po sila ng panalangin dahil alam po nila magbibigay po tayo, mag-uukol po tayo ng panalangin para po sa kanila. So we pray for one another's well-being para mapabuti po sila. Pinagpe-pray din po natin yung nawawala kahit wala pong sakit. Baka po kailangan po nilang ipag-pray na mag-grow po sila sa faith at i-meet ng Panginoon ang kanila pong mga spiritual needs. Another thing na mapapakita po natin, yung pag-ibig po natin sa atin pong kapwa ay pagbibigay po ng forgiveness, pagpapatawad po sa kanila. So we need to practice forgiveness. If you are really a loving person, dapat po napapractice po natin yung forgiveness, napapractice po natin yung pong pagbibigay ng kapatawaran. And nagagawa po natin yan because we reflect in the forgiveness that we receive from the Lord. And lastly, nagagawa po natin i-demonstrate yung pong love sa magitan po ng atin pong service. We serve one another. We serve in various capacities na kaya po natin para i-meet yung mga practical needs within the community of believers. So ganyan po mga kapatid, ang mga taga-Colossus. Medyo may pagkakahawig po sila ng mga taga-Thessalonica. In 1 Thessalonians 4, 9, and 10, 1 Thessalonians 4, 9, and 10, tungkol naman sa pag-ibig na dapat iukol sa mga kapatid, hindi na kailangang paalalahanan pa kayo dahil itinuro na sa inyo ng Diyos kung paano kayo magmahalan. At ito nga ang ginagawa ninyo sa mga kapatid sa buong Macedonia. Gayunman, ipinapakiusap pa rin namin sa inyo mga kapatid na pag-ibayuhin pa ninyo ang inyong pag-ibig. Okay? Ang ganda po ng sinasabi ni Paul dito sa mga taga-Thessalonica. Sabi niya, with regards to love, hindi na kayo kailangang paalalahanan. Alam niyo yung gano'n, ibig sabihin, parang automatic nang lumalabas sa kanila. Lifestyle na nila talaga yung pag-ibig sa kapatid. Hindi na kailangang i-remind, hindi na kailangang paulit-ulit pang pagsabihan, hindi na kailangang ipalpit, hindi na kailangan po makarinig nila ng sermon about this. Pero ginagawa na po nila ito. Ganun pa man, sabi ni Paul, tinuturoan ko pa rin kayo na pag-ibayuhin pa ang inyong pag-ibig sa isa't isa. Ang number 3 na identity at pagkakakilanlan sa atin, hindi lamang po sa faith, hindi lamang po sa love, kundi po sa ating fruit. They were known for their fruit in bringing the gospel to others. Colossians 1, 5-6. The faith and love that is spring from the hope is stored up for you in heaven, and about which you have already heard in the true message of the gospel that has come to you. In the same way, the gospel is bearing fruit and growing throughout the whole world, just as it has been doing among you since the day you heard it and truly understood God's grace. The gospel which speaks of the hope laid up in heaven had produced fruit in their lives. Sila po muna mga kapatid ang nagbunga. Pag pinag-uusapan po pala ang bunga,
minsan iniisip natin, ilan ang nasharean ko ng gospel? Ilan ang tumanggap sa Panginoon? Ilan ang na-invite ko sa church? Ilan ang na-influence ko para isurrender ang buhay nila sa Panginoon? Kadalasan, iyon po ang sukatan po natin sinasabing fruit. Pero dito po sa binabanggit po ni Paul, yung kanila po munang buhay, ang nagpakita ng kanila pong, nagpakita po ng matinding bunga, just as it has been doing among you since the day you heard it and truly understood God's grace. Ito ang ginagawa ng gospel sa buhay ninyo since the day you heard it. At napakaganda po nang nangyari po sa kanila. They have faith in Jesus. They have love for their brethren. Tapos po, nagbubunga po sila bearing fruit. At ito po ay nagpapakita, nagpo-prove ng kanila pong pagiging disciple ni Jesus Christ. John 15:8. Sabi po sa John 15:8, "This is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples." Pwede po ba natin mga kapatid sabihin po yan? John 15:8. Tama? John 15:8. Sabay-sabay po nating basahin. Ready? 1, 2, 3. Kaya ako po pinabasa po sa inyo ito mga kapatid. Gusto ko po na maiwan po, lalo po yung last phrase. Ang sabi po dito, para sa kapurihan ng Diyos, para sa kapurihan ng aking Ama, na kayo ay namumunga. At ito ay pagpapakita na kayo ay aking mga alagad. Kayo ay aking mga followers. So what was the key? Ano po ba ang mga susi para po tayo ay magkaroon ng ganitong klase ng bunga? What was the key to bearing such fruit? Ang number 1 po, manonotice po natin that they had been bearing fruit since the day they heard and knew the grace of God. Nagsimula po ang bunga the day they heard the news of the grace of God. Nung marinig na po nila ang biyaya ng Diyos, ang marinig po nila yung salita na hatid ang biyaya ng Panginoon, nag-start na po na mamunga po ito sa kanila po mga sarili. Meron na pong change, meron na pong pagbabago. And number 2, by knowing the grace of God, they were properly motivated to bear fruit. Yung pong grace ng God, if you really understand the grace of God, biyaya ng Panginoon, when we say grace of God, undeserved favor po yan. Wala tayong ginawa. At pag lilingunin po natin ang nakaraan, tapos makikita po natin kung saan po tayo dinala ng Panginoon sa kasalukuyan, ang layo-layo na po. At lahat po ng iyan, mga kapatid, ay dahil po sa grace ng God. At pagka po minemeditate po natin ang grace ng God, hindi po pwede na hindi po tayo magkaroon ng bunga. So they were properly motivated. Iyan po yung nagpapalakas, nagmo-motivate sa kanila para po sila ay mamunga. So it is today na tayo po mga kapatid ay maintindihan ang biyaya ng atin pong Panginoon and more likely to respond in grateful service to God. Pag iniisip po natin, ganito ang blessing sa akin ni Lord, ganito ang biyaya sa akin ni Lord, ganito ako tinulungan ng Panginoon, most likely it will lead you to a fruitful life. Malambang po mga kapatid, hindi po pwede na hindi po tayo ma-motivate na magbigay po ng kakaibang pagsusurrender ng buhay po natin, ng kakaibang commitment sa God when you realize the grace of God in your life.
Ito po mga qualities na ipinakita po ng mga taga-Colossus, very admirable qualities na kailangan po nating tularan, kailangan po nating gayahin. Not for any glory, hindi po para sa glory ng atin po mga sarili, but rather that God and His Son might be glorified, para lalo pong maparangalan ang atin pong Panginoon. Tandaan po natin itong tatlo po na ito. Kung paano po sa mga taga-Colossus, ganun din po sa atin. 3 things para ma-identify po natin ang kanila pong church at meron pong great reputation. The faith they have in Christ, meron silang ganong klase ng pananampalataya. At ang pananampalataya nila nakakahawa po ng iba. Yung iba po, nai-impluensyahan, naboborn again ng iba because of their faith. At napabalitaan po yan. Hindi na po kailangan ng napakaraming pagod ng iba to share the gospel. Sapat na po ang kanila pong pamumuhay at pagpapakita ng pananampalataya. And number 2 po, yung identity po nila that they have love for God's people. Meron po silang pagmamahal. At yung pagmamahal po na yan, napakalaking influence po yan para magkaroon po ng impact sa community, sa buhay po ng iba. And number 3, nandun din po yung kanila pong fruit because of the gospel, because they understand the grace of God. So yan po yung magandang bagay about this church. Pinakamahalaga po mga kapatid, magkaroon po tayo ng ganito pong klase ng reputation. True reputation, nagre-reflect po ito in reality sa magitan po ng atin pong mga gawa. Tayo po mga kapatid ay tumayo, tayo po ay humingi ng habag sa atin pong Panginoon, na patuloy po nating ma-experience, patuloy po nating maranasan yung ganitong klase po ng katangian. Collectively, as LVCC family, tayo po ng mga tinawag ng Panginoon dito po sa lugar na ito. Nawa po, magkaroon tayo ng integrity, reputation, the same dito po sa church ng Colossus. Meron pong faith, meron pong love, at meron pong fruit ang kanila pong buhay. Panginoon, maraming salamat po muli sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong salita. Salamat po, Panginoon, sa katotohanan na inyo pong itinuro po sa amin. Thank you, God, na sa buwan pong ito, pag-aaralan po namin, Panginoon, yung inyo pong pagka-Diyos, that you are supreme God, that you are sovereign God, powerful, you have full authority. Panginoon, nawa po, as we reflect dito po sa mga katangian pong ito, magkaroon po kami ng ibang dealing sa amin pong paglakad bilang mga anak po ninyo. Lalo pong ma-display yung faith, yung love, at yung pong fruit na kailangan din pong maging beneficial para po sa ibang mga tao. Salamat po, Panginoon, sa inyo. Alam po namin na hindi po sayang na marinig po namin ang salita po ninyo sa umagang ito dahil ito po ay may kapangyarihan para gumawa ng bagong bagay para po sa amin. Salamat po sa inyo. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name, amen and amen.